Okay, balik ulit tayo sa ating mga gagawin na itong araw na to sa ating gagawin na reaction dito sa yung napanood ko na mga video ulit dito sa mga balita sa Pilipinas. So, balikan natin to. Natin i-share ko to sa inyo kung ating mga gagawin lang ditong opinion dito sa mga nakikita natin ngayon na balita na itong si Ping Lacson at saka itong si Senador Marcoleta. Hindi pa nagkita ulit kasi ang hearing ulit dito sa Blue Ribbon Committee ay itong darating na November 14. Yun yung kanilang... So, estimate pa lang ho yan. Kung matutuloy ho yan, mas maganda. Kung matutuloy talaga ho itong mga tinutuloy nilang mga hearing dito sa Senate Blue Ribbon Committee na tungkol ho dito sa ano. Parang hindi na nakapokus sila sa ano Hindi na nakapokus ito sa mga flood control. Ang hinahabol na ngayon nila dito, ito na yung mga tao na involved na. At ang tinitingnan ko yung dalawang video to, no? Itong dalawang video na to, na ang sagutan ng dalawang senador na to, at si Ping Lacson at saka itong si Senador Marcoleta na mukhang may punto si Senador Marcoleta. Hindi lang na porket maki-DDS ako, si Marcoleta kasi as more on siya as DDS, hindi ko siya kinakampihan. Pero sa nakikita ko dito, mukhang mayroon siyang puntos dito sa kanilang sagutan. At ito si Ping Lacson, di ko alam kung nagpakipot ito o anong klaseng pinapakita niya ngayon. Kaya mukhang hindi yata maganda ang kanilang pagtatagpo muli itong November 14. So bago ko ipasok yung video ni Ping Lacson, shout out muna dito tayo kay Sir Busing Juvie sa New York City. Ingat po kayo dyan, Busing, Sir. At saka dito kay Ma'am Merlin Sagario at saka kay Ma'am Veronica Peralta, sa mga madam kong soking-soki ko talaga ho ito sila. Ingat po kayo mga madam. Salamat po sa inyong mga suporta at pagtitiwala sa akin, sa inyong mga komentaryo, sa inyong pag-like. So sa hindi pa po nakapag-subscribe, pwede ho nyo pong pindutin ang subscribe button para ho tayo magsama-sama dito sa ating YouTube channel. So ito yung video ni Ping Lacson. Ang pinagtalunan nila ngayon dito itong si Guteza. So video, ipasok ko ito kay Ping Lacson muna bago kay itong kay Senador Marcoleta. So sir, hindi niyo ba tatanungin si Mike Defensor considering na siya ang nagbigay kay Marcoleta? Yun nga, papadala namin yung subpoena through the office of Senator Marcoleta. No? And yung sinasabi niya na ini-spyan ko siya, hindi yun ang dahilan. Gusto ko lang makita, kaya pinareview ko yun, para makita ko, baka sakali may nakakakilala o makikilala natin yung kasabay niyan dumating. So, so incidental na lamang yon na sinalubong pala siya ng staff ni Senator Marcoleta, dinala sa opisina niya, nag-stay for a while, tapos nanood ng hearing do sa gallery, hanggang sa tinawag siya, 10:27 I think. But he stayed there. He arrived at around 8:27. At saka yung CCTV, this is a public place. Yung Senado. Huwag tayong magtaka. Alam na natin na mayroong CCTV dyan. Kayo mismo, namomonitor nyo kami pag dumarating na kami, di ba? Kaya minsan nakaabang na kayo sa second floor. So this is an open area. No? And, you know, meron tayong jurisprudence tungkol sa CCTV footages. Yun yung Ople versus Torres. Ang tawag doon, ang doctrine doon, yung reasonable expectation of privacy. Meaning, pag nasa public place ka, i-expect mo naman na yung privacy mo, mako-compromise, no? May reasonable expectation privacy. Kung nasa private place ka, now, I heard Senator Marcoleta na kung ako raw ba nagbi-Big Brother o okay lang ba raw na tiktikan niya rin opisina ko, well, bibigyan ko siya ng logbook kung gusto niya everyday, kung sino yung pupunta sa office ko. At walang contractor na pupunta doon. Wala maski sino pupunta except mga official business. Public place to Wag tayong maging onion skin na lalabas yung mga bisita natin o kung sino yung mga pinatawag natin dahil CCTV yan Itong sinasabi ni Lacson na ini-spyan niya itong si Marcoleta, mukha nga mayroon siyang
kapwa niya senador, iniimbestigahan niya si Marcolita kung ano ba talaga ang nangyari yung time na yon na nanood si Gutesa na unang pasok ni Gutesa sa Senado. Kasi nga ito si Gutesa ang nagpresenta nito para kay Ping Lacson. Para dito kay Senador Marcolita itong si Mike Defensor, dating congressman ho ito ng party list. Nakalimutan ko yung party list nito. So, ang ginawa nito ni Marcoleta ay hindi siya sigurado nga na itong si Gutesa ay matutuloy sa pag-witness, gagawin witness din sa Senado. So, nung time na yon, hindi na ho si Senador Marcoleta ang namuno sa Blue Ribbon Committee. Kaya, ngayon, ang nangyari ay pinagdudahan itong si Marcoleta na nagpasimuno nito sa mga fake na mga salaysay nitong si Gutesa. At itong si Gutesa ngayon ay hinahanap. Hindi nila matagpuan kung saan. At pati itong DOJ at itong ombudsman ay hinahunting itong si... Ganun na lang, hinahunting. Kasi hinahanap naman talaga itong si Gutesa kung saan na ngayon. Pati itong mga kasamahan niya sa Marines, hindi na ho rin to nagsabi kung saan talaga ho si Gutesa. Kasi bigla daw nawala. So may rason itong si Senador Marcoleta kung bakit hindi ho nagpakita itong si Gutesa na ito yung nagbulgar na kung saan nagdala ng mga basura di umano. Ang itinutukoy na basura, pera ho yun, na mga bilyon-bilyon na pera ang dala-dala nito. So ito yung kay Marcoleta muna na dito natin pagtimbangin. Kayo mismo, itong video na to, pagtimbangin ninyo kung sino ang mas credible na nagsabi dito. So sabi ko, may time ka pa naman. Sabi ko pa kay Mike, pakitulungan nyo na lang. Nagmamadali ako, babalik ako sa Senate kasi hahabulin ko yung aking 3 o'clock Former session. Senator Mike Defensor. Congressman. Congressman, yes. Yeah. So umalis na ako. Then bago ko umalis pala, sabi ko, okay, kung buo ang loob mo, Orly, bukas ang hearing. At sana before 9 o'clock, nakapasok ka na sa Senate. Which he did. I think Senator Ping even monitored the CCTV na-interview siya somewhere. Sabi niya, pinakuha ko yung CCTV and I saw that Gutesa was fetched from the guards area at 8:27 and he was whisked into the office of Senator Marcoleta. Pagkatapos noon, after 30 minutes yata to about 1 hour, sabi niya, dinala siya sa lugar na kung saan yung mga maghihiring. Ganong kalawak kanya yung kinalaman ni Senator Marcoleta. Hindi ko malaman kung ba't niya sinabing ganong kalawak. Ano ibig niya sabihin kalawak? Kaya tinatanong ko lang, mas a chairman of the Blue Ribbon Committee, tingnan pa niya sa CCTV kung sino yung pumupunta sa mga opisina namin. Can I also do the same to him? Like, I want to see on a daily basis who are the people, who are the personages coming to his office. Baka hindi rin niya na mabutihin. So you took offense. I took offense because Yes. I don't think this is the job of a senator. Much less kung ano yung rapport niya sa kapwa niya, senator. So, meaning you took it to mean that he may be suspecting that this was all your orchestration. Parang ganun. Parang ganun. Hindi ba siya magkasya na pumunta na lang yung tao? Why would he look into the CCTV? Well, at that time, you were the Blue Ribbon Committee chairman. He was already. He was already. Hindi, out na ako. So, palagay po ninyo, Hindi bakit... lamang yun eh. May nagsabi pa sa akin na tinignan din lang yung CCTV doon sa Seascape. Isang Chinese resto na nandun yung Golden China. Kasi sinabi ko, before I presented Gutesa, kinuwento ko yung antecedents. So sabi ko, tinagpo ko siya para malaman ko talaga, nagmamadali ako. So tinignan nila siguro yung time frame. Parang tumama yata yung time frame dahil hindi naman ako talaga nagtagal. So mukhang hindi nila ipipresent yung Seascape. Because napansin nila, tama na, nagpunta siya tapos bumalik din. So, ang sinasabi ni Marcoleta dito, napanood ko to ilang mga video niya, yung mga interviews niya bago dito kay Corina Sanchez. Consistent ho yung interview niya. Di kagaya kay Ping Lacson na nag-iikot, na nagpa-interview, may halong paninira kasi. Kaya nga sila, parang para na tong silang nagteleserye. Kasi bago to makarating itong November 14 na hearing nila ulit,
Parang aabangan na sa mga tao kung ano ba talagang mangyayari itong November 14. Matuloy ba to o hindi? Kung ano ba ang magiging salpukan ulit nitong Marcoleta Lacson. Parang pinopromote nila. Hindi naman to, para sa akin, hindi ito magiging sabihin natin na hindi ito pwedeng magpasiklaban sila. Di ko na ano na to ha. Hindi natin pwede. Hindi ko pwedeng sabihin na okay ako kay Marcoleta, okay ako kay Ping Lacson. So kung mayroon kayong mga ebidensyang matibay, kung para talaga sa bayan yan, na ipaglaban ninyo na yung pera na yan na kinawat nitong mga alam naman natin kung sinong involved. At may rason nga dito si Marcoleta na kung sino yung involved yan, doon na tayo tututok, sundan na kaagad. Hindi kagaya nito kay Lacson na bakit pati pirma ni Gutesa tinitingnan pa din. Fake daw o hindi daw sinong naggumawa ng mga yung affidavit na yun. Ang daming niyang mga seremonyas. Ito si Ping Lacson, parang dating PNP chief, parang nagiging bakleta ang lintik eh. Dumiretso ka, Ping Lacson, sa iyong rumbo dito sa investigasyon ngayon na ikaw ang babalik dyan sa Senate Blue Ribbon Committee. Pangatawanan mo na talagang yung investigasyon mo may mapatutunguhan. Hindi ho ganitong parang kang teleserye na kayo. Lumabas ito si Gutesa, biglang tinigil nyo ang hearing. So, dapat lang naman talaga na tuloy-tuloy na ho yun. Kung baka consistent ho ang gagawin ninyo. Nasa momentum na kayo noon eh. Na paglabas ni Gutesa, nandun na yung momentum. Kung sa basketball pa yun, umiinit na yung laro. Yung mga tirada ninyo, yung mga tirada ni Gutesa, dapat yun ang sundan ninyo. Ilang bato na 3 points ni Gutesa, yun ang sundan ninyo. Kung sa basketball to, ganun. Hindi yung paglabas ni Gutesa, the following day, wala nang schedule itong hearing ng Senate Blue Ribbon Committee. At nag-resign pa to si Ping Lacson. Kaya dito, sabi ko, may puntos itong si Senador Marcoleta dito kay Ping Lacson. Bakit ka tumigil? Anong reason? What is the reason? Tapos ngayon, babalik ka, parang ginagawa nyo, nagpo-promote pa kayo na babalik kami sa 14 pero hindi pa sigurado. At sino? Dadalo ba ulit ito si Orly Gutesa? At tama, ito yung sabi ni Senador Marcoleta na itong dalawang witness, itong si John Paul Estrada at saka si Mark Tiksay, itong nawawala to ho ngayon. Kung time na yon na itong si Gutesa nandoon, tapos pagkasunod na araw, nag-hearing sila ulit, pinatawag ulit itong dalawa na to. Kasi ito yung na-involve sa sa ni Gutesa, nasa affidavit niya to, pinangalanan niya to. Pati itong si Congressman nakalimutan ko ang ba yun? Mayroon siyang mayroon siyang nabanggit na isang congressman. Dapat kasi ito, tinuloy-tuloy yung time na yun. Ito ngayon, nagpahinga na. Almost isang buwan o umabot ba na isang buwan na. So, ang mga tao nito, yung time na yun, inaabangan. Kaya ngayon, ang tao, ang failure dito, tinitingnan ko yung mga komentaryo dito sa video na to, ay mukhang si Marcoleta si Marcoleta dito ang mas nakakalamang. Itong si Ping Lacson, daming batiko sa kanya dito sa social media. Kasi nag-resign, tapos yun pala babalik. Ito si Ping Lacson, kinumbinsi ito ni Tito Soto. Kasi si Tito Soto, hindi makagalaw ho yan sa kanyang Senate Blue Ribbon Committee kapag hindi niya ipasok ulit si Ping Lacson. Kasi dati ang kanyang tinatarget na magiging mamumuno dyan, wala siyang, di rin interesado. Ang pinaka-interesado lang talaga dyan si Erwin Tulfo. Si Erwin Tulfo, ano bang na ni Erwin Tulfo? Inaway nga yan sa homeowners dyan sa may Green Hills dahil hindi marunong mag-imbestiga. Napanood niyo yung video ni Erwin Tulfo? Tapos siya pa ipasok dito sa Senate Blue Ribbon Committee. Mga babae nga kalaban niya doon eh. Tiklop nga doon siya sa mga homeowners na yun. Nabanggit ko lang to kasi siya ang dapat ilagay ni Tito Soto dyan. Kaya lang,
ito, si Tito Soto, alanganin dito, sa tingin ko, alanganin dito siya kay Erwin Tulfo. So ito yung dalawang pangalan na kaladkad dito sa affidavit ni Orly Gutesa, itong si John Paul Estrada at saka itong si Mark Tiksay. Dapat ito, kinuha na kaagad to. Kung ako ganun, sa itong sila ni Lacson, i-corner ko na tong dalawa. Isisave ko na to. O sige, i-arborin natin to para sa sunod na hearing, lalabas kayo. Ano mangyari niyan? O sige, babantayan na yan. Ito ngayon, ang masama na to, itong si John Paul Estrada, video, pakita ko sa inyo kung ano sinabi ni Marcoleta. Ang unang makapagpapatunan niyan, tawagin nila yung dalawang lalaki na binabanggit niya doon. Ang pangalan ay John Paul Estrada at saka Mark Tiksay. Sila daw ang nag-aabot, nag-handle pagka i-deliver na yung pera doon sa Valle Verde at bibilangin doon. Pagkatapos sa Valle Verde, dadalhin doon sa may horizon sa BGC. Sa Hyatt yata yun. At from Hyatt, ibababa nila yung dapat na ibabang mga maleta at dadalhin sa bahay ni Martin Romualdez. Yung dalawang lalaki, bakit wala mang mag-isip sa kanila na tawagin yung dalawa? Bakit ang pinipilit ni Gisain si Gutesa? Ang balita ngayon, iniipit na rin yung dalawa. Nasaan nga po ba itong dalawang ito? Tinago na raw yung dalawa. Ang balita, itong dalawang, hindi ko alam kung yung Mark Tiksay kung nasaan, pero yung John Paul Estrada, nandun daw sa Chile at binabantayan. Saan po? Chile. Chile. Yan ang huling balita. Chile, why? We have no extradition treaty with Chile? Siguro, bukod sa malayo, baka wala tayong extradition treaty. Oo. O ano? Nasa sa Chile na. Nakarating na sa Chile. Ang masama pa niyan, parang hindi yata pwedeng balik sa Pilipinas pag nasa Chile na. Parang nakikita nila na ang Chile, parang wala silang doon na i-extradite itong si John Paul Estrada. So alam nila kung saan nila dalhin itong tao na to, na hindi pwede na ibalik para hindi mabulabog itong investigasyon ngayon sa Senado. Nakakapikon ang itong estilo ni Ping Lacson. Dapat itong nangyari kasi sa investigasyon noon, dapat ito patapos na Nagpahinga pa, nag-resign pa, tigil ang trabaho. Nasa momentum na nga Ang trabaho, hindi natuloy-tuloy dahil gawa nitong sa mismo ikaw nag-iimbestiga, ikaw yung nagpakipot. Ngayon, babalik ka rin pala Wala ka na, pagbalik mo may kredibilidad ka ba? Ako halimbawa, ako Senador Ping Lacson, babalikan ko ang Senate Blue Ribbon Committee. Ang mga tao niyan, iniwanan, nag-resign ako niyan. Tapos pag-resign ko, saan-saan akong TV station, saan-saan akong mga radio station nagpapa-interview. Kasi nga daw, ang niyan, walang tiwala sa kanya ang mga kanyang mga kasama. Dahilan ba yun? Kung trabaho ang inyong gusto dyan sa Senate Blue Ribbon Committee, huwag mong pakinggan yung mga kasamahan mo. Focus kayo sa inyong ginagawa. At huwag kayong magpadikta kung sino magdidikta sa inyo. Kung talagang para sa bayan ang inyong ginagawa dyan, Ping Lacson, huwag niyong gawin ang dahilan na gayon na hindi nagustuhan sa mga kasamahan mo sa Senado ang ginagawa mo. Nasa majority kayo. Sino tinutukoy mo? Ang minority, nasa majority ka nga Ibig sabihin, ikaw na yung nagsabi na hindi tayo dito pwede balat sibuyas. Ikaw rin naman balat sibuyas ka rin Ba't ka nag-resign? Ikaw mismo nagsabi yun. Hindi tayo pwedeng balat sibuyas dito. At bakit ka nagpa-imbestiga din sa mga CCTV? Ang dami niyang mga dito ang dami nilang So, itong banggaan ngayon ni Lacson Marcoleta, abangan natin to sa 14 kung ano mangyari. May mga may mainit tong babanggaan talaga tong dalawa na to. Kasi sa ngayon pa lang, hindi pa nga sila nagkaharap. Mainit na yung kanilang palitan ng palitan ng mga salita. At itong si Gutesa ngayon sana sisipot. At itong dalawa na to, itong si John Paul Estrada at saka ito si Mark Tiksay, sana ma-corner nila ito. Kaya lang kung totoo na sa Chile na to, sinong gumastos, sino nagpaano nito, sino nagpadala. Hindi naman to pwedeng makalabas ng ibang bansa kapag wala rin tao nito o politika na ito na nakalabas ito si John Paul Estrada. Politika na ito. Imagine ito si Gutesa,
Siya lang ang nagiging witness dyan na pinangalanan itong si Martin Romualdez sa si Saldico. At ilan beses sila nag-deliver ng pera sa bahay ni Saldico. Kaya dapat talaga itong si Ping Lacson, kung totoong nagsisiservisyo ka dyan para sa taong bayan, kung ano ang ano mo dyan, huwag kang magpadaig kasi nagiging parang bakla na eh. Puro ka pa interview, puro ka pa, ang tinatarget mo lang nito si Senador Marcoleta. Kaya lang, tayong mga tao ito nanonood, nandoon na nga tayo eh. Pinangalanan na ni Gutesa itong si Martin Romualdez at saka si Saldico. Alam naman natin eh. Hindi naman talaga gagalaw yung mga insertion dyan, mga kurakot dyan kung wala ang Martin Romualdez at saka si Saldico. Si Saldico hindi pwedeng gagalaw kung walang Martin Romualdez. Kasi si Martin Romualdez, siya ang boss. Hanggang ngayon, kapag hindi nyo ito tapusin, walang katapusang investigasyon ito sa Senate Blue Ribbon Committee. Sapagkat ito yung dapat tapusin ninyo ito kasi binabantayan namin to. Kasi pera namin ang nakasalalay dito. Wala ba kayong nakikitang dito? Dahilan na itong mga nangyayari ngayon sa Pilipinas, gulo na nga eh. Magulo na. Sa gagagawan ninyo yan to, gagagawan rin to mga senador na imbes na nandoon na, nag-imbestiga na, halos na, lagpas sa kalahati, kunting na lang talaga, Martin Romualdez na. Itong si Martin Romualdez, may amo ba to o wala? Mayroon ng amo to. Alam nga naman, Martin Romualdez, kung walang amo dyan, sino nagiging amo nito? Bongbong o Lisa Marcos? Yun lang, ang tanong natin dyan. Kasi, parang ayaw nila talagang madiin itong dalawa, si Saldico at saka si Martin Romualdez. Tingnan natin, may balita na ang ICI ipapatawag itong si Martin Romualdez. Tingnan natin kung ipapatawag muli kasi napatawag na to, di ba? Ngayon, sabi nga, tama nga yung sabi ni Senador Marcoleta na ako na-involved na ako, halimbawa si Martin Romualdez na-involved ako na mismo din ako papadala ng invitation. Ako na mismo pupunta sa investigasyon, sa hearing. Kasi, para talaga makita kung ano talaga ang nangyari dyan. Kasi, nangyari na nga to bago itong insertion, yung PI, yung People's Initiative. Doon nagsimula itong gulo sa sa mga budget. Yung People's Initiative na baguhin dapat ang saligang batas, na meron silang babaguhin. Nagsimula doon hanggat nagbago na naman, ito na. Itong ibang pera nito, saan ba ito ginastos? Hindi ito lahat sa flood control. Sa impeachment, kasama ito. Alam ito ni Tubi Chanko na ang impeachment ganun din. Galing sa mga kapirahan sa kabanang bayan ang binayad doon sa mga congressman, ng mga lintik na mga congressman. Kasama ang congressman nito sa Bohol na 3 ng pumirma. Kaya ako nanggalaiti ako sa congressman sa Bohol na 3. Yung isa wala na nga, laglag na talo na. Pero yung dalawang babae nandyan pa. Mga hayupak kayo. Kaya tingnan natin itong magiging nito. Tuloy ang bangayan, tuloy ang banggaan, tuloy itong gera. Itong si Senador Marcoleta kasi itong si Ping Lacson. Tingnan natin kung sino talaga ang magiging nakatayo dito. Kasi ito si Ping Lacson, wala sa Bisaya pa to, nintalaw na to. Tapos balik. Karon, sigig sat-sat. Tintik ka Ping Lacson